system pag connected yung bangko ni client sa QuickBooks, guys. So, what if hindi siya connected? You need to upload those transactions, guys. Paano mo malalaman na konektado yung account ni client sa QuickBooks? Pag yung bank balance, guys, merong bank balance dito sa QuickBooks. Pag merong mga bank balance. Okay, so pag may mga amount ka dyan na makikita, malalaman, dyan lang, malalaman mo na konektado yung account niya. So, i-upload natin yung mga transactions, guys. Now, guys, tandaan nyo na yung mga transactions dito is for demo lang, for training purpose lang natin to. And hindi to mismo yung account ni client, ha. So, baka may mga bashers tayo ngayon. Baka may mga magbabash sa atin. So, ayan. Okay. So, etong instruction natin dito sa activity, ang sabi is, create a bank and credit card account. Pero nagawa na natin yan, guys. Ayan, may existing bank account na tayo. Pero pag wala pa, syempre, may tutorial tayo on how to create checking accounts and credit card. So, let's assume na nakagawa na lahat. So, wait lang, may nagre-reply pa. So, let's assume na nakagawa na lahat ng bank account. Okay, so bigyan lang muna natin ng access yung iba na gustong matuto. So, wait lang guys sa mga nag-avail na ng training natin. Mamaya ko na kayo i-accept ha. Panoorin niyo muna tong training natin for bookkeeping. Ayan, so nakapag-create na tayo ng account. So, ito na yung next natin or step number 2 is to upload transactions. Now, punta lang kayo dito guys sa bank statement na folder natin, sa activity natin. Hindi i-upload nyo to guys isa-isa. Now, maraming nagre-reklamo dito guys kasi naka-picture mode siya or naka-picture siya. So, ano to guys? Ginawa ko talaga tong picture kasi kayo mismo yung mag-a-upload yan sa QuickBooks. Ima-manually type nyo yan. So, for this, kailangan marunong kayong gumamit nito, guys. Marunong kayong gumamit ng siguro marunong naman kayo gumamit ng Excel, 'di ba? Yung basic ng Excel. 'Di ba? So, comment nga ng yes yung mga marunong gumamit ng Excel. So, yung Excel madali lang naman tong gamitin eh. Ayan, marami namang gumagamit ng Excel pala sa atin. So, ganito lang siya guys. Ganito lang siya. Isa side by side lang natin yan. Ayan, side by side natin ah. So, dito yung bank statement, andito yung Excel. So, yung pinaka-importante dyan guys, pag mag-upload tayo sa QuickBooks is date. Dito, tingin kayo sa Excel. Tingin kayo dito sa Excel. Date. Ayan, description. Pwedeng amount. Pero, mas prefer ko yung debit and credit. Now, sa QuickBooks guys, ini-identify ni QuickBooks yung debit as money out. Ayan, money out. So, pinaka-simpleng explanation. Pag sinabing money out, those are funds or money na lumabas sa account ni client. So, money out siya which is debit. Or expenses, transfer, credit card payments na nasa debit side. So, ano siya, kumbaga expense siya from checking account or credit card. So, debit siya dito, money out siya. Pag sinabi naman credit, guys, money in yan. So, yan yung mga pumasok sa account. So, ganyan mag-identify si QuickBooks, guys. Take note of that. Pero, syempre, kukunin natin to kasi debit and credit lang yung nare-recognize niya. Pero na-explain natin na yung debit and credit is, yung debit is money out, yung credit is money in. So, pumunta kayo dito. Lahat ng bank account, guys, ganyan yung format ha. Take note nyo guys ha. Lahat ng bank account, magkaiba lang yung itsura, pero halos lahat ganito yung format. May date, description, subtraction, addition, may mga ganon. Pero minsan, amount lang yun nandito. Malalaman mo naman siya kung debit or credit
pag may mga may negative sign yung mga debit, tapos positive yung mga credit. So malalaman mo yan, guys. So, pag ano kayo dito, i-input nyo lang yung date. So, 7/20/25, 7/11/2025. Na magtataka kayo dito, guys, but 7 tayo nag-start? Kasi yun yung date dito sa bank statement. So, take note nyo, guys, yung date sa bank statement. Yan yung pinaka-reference ninyo. So, ayan. 7/11. So, ilan yung 11 dito? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na 7/11. So, check nyo lang. Pwede nyo ding ilagay dyan, mobile deposit. So, copy-paste nyo lang. Credit card payment. Credit card payment. Ayan. So, ganun lang siya, guys. Apple.com, Microsoft. So, hindi kailangang sobrang detailed. Pag mag-upload ka, okay na yung mga ganyan lang. Costco. So, upload mo lang siya. Ayan. So, 7/13/2025. Yung pinaka-importante dyan, guys, yung year, ha. Importante, date and yung month and year. Kahit na magkamali ka dito sa sa day, basta pasok lang siya sa month and year, okay, pwede rin na rin yan. Pero importante talaga din yung accuracy natin dito pag mag-work tayo. So, Amazon. Yung ipapatraining mo sa amin, lahat ng task sa actual na client, yun mismo, exact na pinakapagawa. Yes, guys, yung tinuturo ko dito sa inyo, demo account lang to. Pero ganito yung process, guys, pag sa actual client. So, ganyan talaga siya pag sa actual client. Ayan. So, may mga tools, guys, na nakakatulong sa akin kung paano i-convert yung PDF file to Excel. Pero paid subscription siya, guys. Si client na mismo yung bahala na mag-avail niyan, guys. So, hindi nyo kailangang mag-avail niyan na kayo mismo. So, si client na yung yung mag-avail niyan. Tapos, pag hindi siya nag-avail, okay lang. Kasi marunong naman tayo ng kung paano siya gawin eh. So, ayan. Upload lang natin to, guys. So, mobile deposits. Ayan, may mga mobile deposits tayo dito. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Paano malalaman yung description? Andito siya sa description sa bank statement. Yan yung pinaka-reference niyo, guys, yung bank statement. Napaka-importante na meron kayong hawak niyan. So, pag ayaw ni client na ibigay yung bank statement, sabihin nyo paano ko ma-update yung book ninyo pag wala kayong bank statement na binigay sa akin. So, mas better talaga na meron silang bank statement na binigay. And kailangan, guys, hindi nila hinahide yung summary ng ng bank statement. Yung katulad nito, guys, yung pinaka-summary sa taas, may mga clients na hinahide yan. And I don't know why, bakit nila hinahide yan. Kasi naman, pinagkatiwalaan naman nila tayo na i-manage yung book nila, pero bakit nila hinahide? So ayan, nagrereklamo ako pag ganyan yung mga client ko. So next time hindi na nila hinahide yun pag sinasabi ko sa kanila yan. Tapos next is credit. So basic understanding na yung subtraction is deduction sa account, yung addition is addition sa accounts ng client. So 1, 3, lagay nyo lang dyan, 300, 1,000. Ayan. So, 150 to 50.30 to 70.12, 350.78, 30. Ayan. So, pag nasanay na kayo, guys, pag magaling talaga kayo sa Excel, basic nyo na lang to sa inyo eh. Ayan. So, pag nasanay kayo, madali lang. Ayan. So, make sure nyo din yung amount, double check nyo palagi kasi importante yan pag mag-upload. Ayan. So, mag-reply muna tayo, guys, kasi maraming nagtatanong kung paano mag-start ng bookkeeping natin. Ayan. So, nagre-reply ako, guys. Replyan ko kayo, guys, isa-isa. Ayan. Rumekta na lang kayo dito, guys, kasi gumagawa tayo ng training for bookkeeping. So, screenshot nyo to. Ayan.
5.2k followers tayo. And then, message nyo ako guys kung gusto niyo matuto ng bookkeeping. Lahat po ba ng bookkeeper ay same process ang ginagawa? Yes guys, halos lahat. Pero pag sa actual client, minsan may mga additional instructions din sila. So hindi naman lahat ng structure ng company are the same. But the process of being a bookkeeper are the same lang. Yung pag-process, yung pag-categorize, pag-reconcile, pag-monitor ng AR, pag-manage ng mga transactions or monitor ng collection. So the same lang yan lahat guys. Basta nag-work kayo sa QuickBooks. So, next is upload lang natin. Tapusin natin to guys para makapag-start na tayo. 650.80. Ayan. So, since na encode na natin to lahat-lahat, eto guys, credit card naman to. Next next tutorial naman to kung paano i-upload yung credit card. Hindi ba toxic sa bookkeeper? Hindi guys. Alam nyo ba guys, pag bookkeeper kayo, solo flight lang kayo guys. Like, kung direct client, boss and bookkeeper lang. Always. So, mag-reply muna tayo guys kasi maraming nagtatanong kung gustong matuto ng training natin. So, yung training natin guys, lifetime access na yan guys ha. Pag mag-avail kayo ng training, lifetime access na siya. So, for those na nakapag-avail ng training natin, mamaya ko na kayo i-add sa group. So, ito yung group natin guys, batch number 5. Halos halos mapupuno na to guys. So, meron tayong 85 members na dito. And mga masisipag din to guys kasi nagtatanong sila sa akin palagi. Every night guys, chine-check ko yung mga activities ng mga students. So ayan, na-upload na natin. Isa sa pinaka-importante guys is yung format dito guys. Naituro ko na din to guys, yung format ha. Yung format ng date kasi minsan nagkakaroon niya ng error sa QuickBooks. Now punta kayo dito, punta kayo dyan sa home, home, tapos yan. Tapos, yung date, punta kayo dito sa more number and formulas, yung date. Tapos, ito yung kunin ninyo na format. Yan yung sundin ninyo. Good luck sa aspiring bookkeeper. Thank you so much, Virtually Mar on FB and YT. Ayan. So, yan yung format palagi na ginagamit ko, guys. Ganyan siya. Tapos, ginagawa ko na rin tong amount. Ayan. Tapos, yung summary guys, isa sa pinaka-importante is to check the summary kung magkano yung total niyan. So, pag pumunta kayo sa summary guys, anong oras yung actual na training? Yung training for bookkeeping natin guys, dito sa course natin is self-paced to. Kumbaga ako yung gumawa lahat ng mga training na to guys based on my experience throughout my journey as a bookkeeper. So, dati nagsa-self-study lang ako and it took me 3 months to learn everything sa bookkeeping. Pero nung natuto na talaga ako guys, gumawa na ako ng tutorials kung paano magsimula. So maraming opportunity yung nagbukas for those na or gustong matuto ng bookkeeping. So ayan, tinutulungan natin sila. Ayan pala. Isa sa yung mga nagtatanong pala kung accounting graduate ba ako or CPA. Hindi ako accountancy graduate, guys. Hindi din ako CPA, guys. Kaya medyo naging challenging siya sa akin na mag-start kasi wala talaga akong idea, like zero knowledge talaga. Pero yung goal ko kasi that time is kumita ng extra income. So, ayun, pinursu ko na siya and then hindi ko pala in-expect na sobrang may mga client pala na naghanap ng mga ganon and maganda yung bigayan sa mga ganon guys pag marunong ka pala. So ayun, kaya pinursu ko na to and swerte naman tayo guys kasi 3 years na tayo, continue pa rin yung work natin. So balik tayo guys. Ayan. So yung importante dito guys is kailangan matotal nyo kung magkano yung total guys. So, sum nyo lang to. Sum nyo lang para makita ninyo kung magkano yung total ninyo sa summary.
So, 6,300 and 13,500. Ayan. So, kita nyo to guys. Total nyo lang. Punta kayo dito guys. Check nyo kung tama lahat. Ito yung summary guys sa bank account. So, 6023.32, 6023.32, 13,500. So, tama naman siya. Now, delete na natin yan guys kasi hindi yan kasama sa natin sa pag-upload sa QuickBooks. How did you land the job po? If no knowledge or experience, parang ano po naging turning point para ma-hire? Yung strategy ko dyan guys, kung paano ako na-hire guys, paano ako nagkaroon ng client, is nag-build ako or nag-create ako ng portfolio guys. Like compilation of all the activities na ginawa ko sa QuickBooks. So parang katulad nito, like kunwari mag-upload kayo ng transaction. So screenshot nyo. Tapos compile nyo siya. Meron kayong compilation ng lahat ng activities. Now, during the interview, try nyong isingit yung portfolio na ginawa ninyo. Kasi dyan ma-impress yung client ninyo na, ay, grabe naman to. Alam niya yung process ng bookkeeping, may idea siya kung paano ginagawa. So, doon ako na-hire guys. Doon ako nagkaroon ng client. Pero part-time lang ako nag-start guys. Kasi meron pa akong full-time job before. And naging full-time bookkeeper na ako nung dumadami na yung client ko or nadadagdagan yung mga client ko. So, doon na ako nag-start talaga. So, 3 years na tayo as bookkeeper. So, ayan guys, balik tayo dito kasi na-stop yung tutorial natin. So, eto, 'di ba, na-categorize na natin na total na. And then save nyo to guys, save nyo. Save as, punta kayo dito. So, browse, ito lang kayo. Yung format guys, napaka-importante ito guys pag mag-upload kayo sa QuickBooks. So, CSV-UTF 8, delimited. Yan yung ninyo guys. Yan yung format nyo palagi guys ha. So, kasama na din yan sa tutorial natin. Yung format. Ayan. So, tapos, yung account name, pwede rin 3105. Kasi based tayo sa sa account number ng PDF natin or yung bank statement natin. So, save nyo lang yan guys. Save nyo after nyo ma-save. So, save natin dito sa download na folder. So, save nyo lang. So, ayan. Nung na-save na, now, pwede nyo na yung i-upload sa QuickBooks, guys. Punta na tayo dito sa QuickBooks. Ayan. Hanapin nyo yung 3105 palagi. Pinaka-importante yung account number. Dapat dyan yung tamang dyan yung account number na pag-upload na ninyo. So, punta lang kayo dito. Ayan. Punta lang kayo dito, upload nyo lang to, tapos, ayan, lalabas na yung ganito. Tapos, upload nyo lang yung transaction, yung ginawa ninyong CSV file. Ayan, so upload. Pag na-upload nyo na yan, then, pwede kayo, punta kayo dito. Ito ang pinaka-importante guys, yung format. Now, di ba kanina, yung settings natin sa QuickBooks is naka-month, date, and year. So, ganito yung format ninyo guys na susundin. Ayan. Paano, sir, kung walang laptop, ano pwedeng gamitin? Kailangan mo talaga ng computer or laptop para makapag-work ka. So, wait lang guys ha. May mga nag-i-inquire or mga nag-avail ng training natin guys. Mag-send lang ako ng details. Yung mga nag-avail na guys, tinatandaan ko naman yung pangalan ninyo. I-accept ko lahat or isa-isa dito guys na mag-join sa community natin pag nag-avail na kayo ng training. So, pagpasensyahan nyo na kung hindi ko kayo ma-accept muna kasi meron tayong tutorial. So, ayan. Eto guys, tandaan nyo to, yung date sa column 1. Tama ba? Nasa column 1. Ayan. Column 2 ba yung description? Tama naman yung description. Yung debit is yung credit is sa column 4. Tama naman, yung column 4. Yung debit nasa column 3. So, tama naman tayo. So, continue nyo lang to guys. Tapos, markahan nyo dito. Markahan nyo yan lahat. Punta kayo dito sa pinakataas.
Ayan. Now, minsan, magkakamali kayo sa pag-upload. Like, mababaliktad yung pag-upload ninyo. So, pwede nyong i-reverse yan, guys, kung gusto ninyong baliktarin. Like, yung debit is magiging credit, yung credit magiging debit. So, pwede yan. Pero keep original lang tayo kasi tama naman yung pag-upload natin sa QuickBooks. So, continue nyo lang. So, 22, QuickBooks will import 22 transactions. So, tama ba? Pag kinount mo yan, madali lang yan guys, 22. Dito sa baba. Ayan o, pag tinignan nyo yung 22 dito. So, bilangin nyo lang kung ilan yung transactions. Now, punta kayo dito sa QuickBooks. Import nyo lang yan guys. Ayan. And so sa mga gustong matuto ng bookkeeping guys, ayan, message nyo lang ako dito. Message nyo lang ako dito guys. So screenshot nyo to guys pag mag-avail kayo ng training. Bali sir, kinopya lang po ba yung nasa picture? Hindi siya kinokopya. Bali minamanually input mo siya sa Excel and then i-upload mo siya sa QuickBooks. Ayan. So, may tutorial tayo for that, guys. Don't worry. Kasama to sa training, guys, pag mag-a-avail kayo. So, part to ng training ninyo, guys, as a bookkeeper. Ayan. So, lalabas na yung transactions dito. So, magtataka kayo, nakalimutan kong i-delete yung rules. Magtataka kayo bakit 12 na lang. 12 na lang yung dito. Kasi, ito yung technique ko guys, bakit ako nagkakaroon ng multiple clients. It's because nagsiset ako ng rules wherein yung purpose ng rules guys is to help you categorize na transactions na commonly na pumapasok sa client. So kumbaga si QuickBooks na mismo yung magka-categorize ng mga transactions na yan para sa'yo. Kaya kung makikita ninyo nabawasan to, it's because may mga rules na pala akong naset dito before na hindi natin na-delete. So, malalaman mo yan dito. Malalaman mo yan dito sa categorize. Kasi, ayan o, nakategorize na siya ni QuickBooks. So, may rules dito. Ibig sabihin, auto-add. It's because may rules na. So, instead na tayo yung gumawa nito, si QuickBooks na mismo yung tumulong sa atin na mag-categorize. So, kaya, kahit na gaano pa karami yung transactions, basta marunong ka mag-set ng rules, kumbaga tutulungan ka ni QuickBooks na i-categorize yan para sa'yo. So, since like tayo, hindi pa natin na-discuss yung purpose ng rules, i-undo muna natin to. So, okay lang na i-undo yan para magiging 22 yan ulit dito. Kasi explain pa natin to lahat-lahat eh. Now, dito guys, dito sa pagka-categorize guys, dito na papasok yung idea nyo dapat na marunong kayo sa basic accounting, marunong na kayong mag-identify nito. Pero, eto guys, papasimplihan lang natin yan, yung kung paano siya i-categorize. Now, like kunwari, isosort natin siya guys according to description. Now, dito guys, sa Amazon, kunwari itong Amazon na transactions na to, may history of transactions to. Like, previously, yung purpose nito guys is, delete natin to kasi, delete muna natin guys yung mga unnecessary, kategorya. So, hindi naman to part. Kumbaga, ginawa ko kasi to before. I-inactive lang muna natin yan. Like, kunwari guys, may history of transactions na itong Amazon dito sa account na client. So, ang sabi, kunwari, office supply siya. Sa history, pag chinek nyo yung Amazon, meron siyang history of transactions dito. Like, Amazon, pag tinignan nyo kasi may mga transactions yan, office expense, office supplies. So, hanapin nyo lang yan. So, dito, kunwari, nasa office expense siya. So, lalagay mo siya as office expense. Now, pag walang office expense, so pwede kang mag-add ng category dito. Pero you have to make sure na na kumbaga wala na siyang kaparehong category. Kunwari meron na ditong office expense, baka iba lang yung pangalan niya like
job supplies, mga ganon. So, hanapin nyo siya guys dito. Baka may kapareho siya. Ayan. So, for this example guys, ilalagay natin siya as office expense. So, ganito yung strategy natin guys para makategorize natin ng mas mabilis yung mga transactions. Let's say na identify mo na lahat to as Amazon. Markahan mo lang to guys. Itong check mark dito. May checkbox dito. And then, expense. Tapos, Amazon. Ayan. So, office supplies na lang yung expense niya. Yung account niya or category. Then, apply. Now, kahit gaano kadami yung mga transactions dito, kahit basta magkapareho lang, pag alam nyo kung saan siya ika-categorize, then madali na lang siya sa inyo. So, like kunwari, Home Depot. So, kung hindi kayo sure guys, kung hindi kayo sure sa category guys, mas better na mag-search kayo sa Google. Search kayo sa Google, Home Depot. Kung ano ba talaga siya. Ano ba yung usual na business ng Home Depot? So, Home Depot, nagbebenta ba sila ng ano? Nagbebenta sila ng mga supplies, mga job supplies ba to? Mga equipments? Ano ba yung business ng Home Depot? So, ayan. Ayan, so makikita ninyo, more on like construction materials or supplies. So, ganun ako guys nag-identify kung saan category ko siya nilalagay. So, nire-research ko talaga yung kung ano yung nasa description. So, for this example, ang sabi dito, hanapin natin siya job supplies. Yung pinaka-related lang na category sa kanya kasi wala tayong history of transactions eh. So, pwede tayong gumawa kung wala tayong example. Now, kunwari, guys, lagay na lang natin siya as materials, supplies. Pwedeng cost of goods sold pag merong history, pero pag wala, gawa tayo ng bago. So, new account lang tayo. Hindi nyo po ginagamit yung bank details sa bank feeds. Ginagamit natin yan, guys. Ayan o. Pag chine-check natin yan, makikita nyo yan dito, yung memo. Makikita nyo yan, guys. So, ayan, yung may mga nag-comment dito. So, gusto nila constructions, materials, and supplies. So, sige, pwede nating ilagay yan dito. So, pwedeng materials and supplies. So, proceed natin siya. Okay, so, go. Materials and supplies. Accept natin yan. Provided ng client na po sa right side, then encode na lang po ang ginagawa. Yung pinoprovide lang ng client guys is bank statement. So, kumbaga, bali kayo mismo yung mag-upload yan sa QuickBooks, kayo mismo yung mag-identify or mag-reconcile yan. So, bank statements lang talaga yung binibigay usually. Ayan, so yung mga nagtatanong pala guys, kung gusto ninyong matuto ng bookkeeping, re-replyan ko kayo guys, isa-isa. So, ayun yung mga nag-avail ng training natin, mamaya ko na kayo i-accept guys ha. Magba-backread lang ako and then I'll accept you pag nasa na kayo, pag nasa group na kayo. So, tapos baka magtaka kayo guys kung bakit bakit bumaba yung natin ngayon, yung rate natin? Kasi may pa-discount tayo today guys, doon sa mga mag-a-avail ng training. So, today lang yung pa-discount natin guys ha. Ayan. Sige, replyan ko lang muna to guys. Replyan muna natin. Ayan. Freelance ka, sir? Yes po. Bookkeeper po ako guys sa US. Yung minamanage ko na book, mga US clients yung inaano natin guys, kinikater natin. Ayan. So, tinuturo ko dito guys kung paano mag-start. Ano yung tamang process guys para maging bookkeeper. Meron tayong mga tutorials for that guys. Okay. So, ako din pala yung halos kasi lahat ako yung
nagre-reply sa inyo guys eh. Wala pa tayong mga assistant or what. So, pagpasensyahan nyo na guys ha. Ayun. Pero marami talagang gustong matuto ng bookkeeping, as in. Grabe. Gusto din nilang mag-work from home. Gusto din nilang magkaroon ng extra income. Ayan. Ayan. So, balik tayo dito guys. Balik tayo dito. So, Apple. Yung Apple guys, usually may mga additional purchase yung may mga personal purchase yung mga yung mga business owners or may mga transactions din sila na related sa personal account nila. So for this one, yung Apple is nalagyan natin ng rules as dues and subscriptions. Pwede rin naman siya pag may mga subscription si client, pero usually personal talaga yan. So let's delete muna yung mga rules kasi minsan din yung rules eh. Nakaka-distract din siya pag mag-aano tayo. Hanapin natin yung Apple. Ito, delete muna natin yan. So kunwari personal yan ni client. Personal expense or expense yan ni client na hindi related sa business niya. So, pwede nyo yung ilagay yan guys as personal expense or pwede kayong gumawa ng owner's draw. Pwede din yan kung merong owner's draw. Pero dito, given na meron tayong personal sa equity, personal expense, then pwede yan guys. Pero pag related sa business guys, pwede nyo yung i-categorize. Basta, base kayo guys sa history of transactions, kung may mga previous transactions ba siya. Pwede nyo yung tignan kung nasang category siya nilalagay usually. Hindi po ako magaling sa math. Baka merong dyang isolve na mahirap. Guys, yung bookkeeping guys is more on critical thinking or analyzation pag mag-aaral kayo ng bookkeeping. So, hindi siya yung parang math na kailangan mag-solve or what. Kasi yung system na yung tumutulong sa inyo guys to categorize to work guys eh. Kumbaga mas napapadali yung buhay ninyo. Ilang months po kayo bago natuto ng bookkeeping? Inabot ako guys ng 3 months guys para matuto ng bookkeeping guys. Nag-self-study lang talaga ako. Now yung training natin dito guys is 4 hours lang yung duration ng training natin. And meron tayong 26 lessons dito. Pero guys, need to to analyze lahat. So hindi kayo matututo pag pinanood nyo to lahat ng 4 hours. Syempre gagawa kayo ng activity. You need to analyze everything. Ayan. So pwede po ba ang categorization and recon lang po i-offer ng client? Yes guys, may mga ganon. Pwede kayong mag-offer ng package ninyo na more on recon lang and categorize of transactions. Ayan. So yun. Tapos client po magka-categorize of. May materials provided ba sa training? Yes guys, may training tayo dito. Ayan. So ito yung activity number 1. Yung link niyan guys nasa description. Pag plinay nyo yan, andito yung description guys. Ayan. So may description na. Tapos activity number 2. Wait. So, ayan guys, activity number 2. Andito yung link. Ayan. So, play nyo lang din yan guys. So, makikita nyo yan dito guys. Ga-charge pa ako. Ayan. So, pwede ba iPad gamit? Baka mahihirapan kayo guys pag iPad yung gagamitin ninyo. So, may additional learning materials din ako dito na dinagdag guys. So, don't worry guys kasi matututunan nyo to lahat-lahat pag magsisimula kayo. So, andito na tayo guys sa clear na natin to kasi marunong na tayo nito. Itong Costco office expense natin to. So, pag hindi kayo sure, search nyo lang. Costco. Ayan, ano ba yung ginagawa dito sa Costco? More on
ano din sila, pwede nating i-categorize to as office expense din, or like kung may mga meals sila dito, pwede din. So, but based dito sa rules natin, naka-office expense siya, so pwede din yan. Pero based kayo sa history of transactions, guys, So, ayan, office expense. Office expense daw sabi ni April. So, go natin yan. Mga 11 lang lab. Now, etong Microsoft, guys, pwede itong dues and subscriptions, pwede yan, or software and apps. So, depende sa history of transactions ni client. So, ako nilalagay ko yan sa software and apps, kasi apps naman yung Microsoft, diba? Pero minsan may binabayaran sila na subscription. So, depende na yan kung saan siya ilalagay. So, comment kayo dito kung nasa dues and subscriptions ba siya or software and apps. So, depende na yan sa inyo. So, pwede nating ilagay yan dito sa dues and subscriptions. Pag consistent yung payment, pwedeng pwedeng software, dues and subscription. Pero pag pag siguro mga one-time payment na malakihan, pwedeng software and apps. So, yeah, depende sa subscription. So, titignan mo talaga yung description, guys, ng transactions. So, add lang natin to, guys. Ayan. So, ito, credit card payment. May credit card payment tayo dito for 5105. Now, sobrang importante, guys, na marunong tayo, guys, maghanap ng credit card payment, Kasi, minamatch natin yan, guys, sa account na connected kay client. So, ako, yung ginagawa ko dyan, kunwari merong 1,000 dito na lumabas. Kasi, di ba, spent is expense, di ba? Spent is expense. Kumbaga, lumabas sa account ng client. And received is yung pumasok sa account ng client. Pag spent from checking account, ito yung checking account, ibig sabihin, naglabas ng pera yung checking account para ipangbayad sa credit card. So, kumbaga, mapapaisip ka, saan pumunta yung 1,000? Na-receive ba talaga yan ni credit card? So, pupunta ka ngayon sa credit card kung meron ba talaga siyang na-receive na 1,000 para ma-match mo siya as credit card payment. Now, one thing to analyze then, guys, is you need to tignan palagi yung description or yung memo kung saan credit card number siya pumasok. Pero minsan walang credit card number na nilalagay dito. It's just credit card payment lang. So, pumupunta ako niyan. Since hindi pa natin na-upload yung mga credit card transactions, yung pinaka-reference natin dyan, guys, is yung credit card statement or yung bank statement dun sa activity natin. So, pag mag-identify or mag-a-analyze kayo dito, yung pinaka-importante is yung credit card amount and then yung date kung kailan binayad yung credit card. So, usually magkapareho lang naman yung date niyan, guys, sa bank account kasi parang real time naman pag magta-transfer ka or magbabayad ka. Pero minsan may na-encounter ako like 1 day difference, 2 days difference pag bago siya mag-reflect sa credit card statement. So, okay lang naman, nako-consider naman siya. So, punta tayo dito sa activity natin. Ay, monitoring pala to ng client ko. Wait lang. Monitoring pala siya. Punta tayo dito. Ayan. Ito yung activity natin kanina, di ba? Pinaka-reference natin. Ayan. So, yung reference natin dito is ito. Itong credit card account. Ayan. So, 5105. So, kung makikita ninyo dito, kita nyo tong 1,000 addition. So, ano ba yung addition na explain natin kanina? Addition is yung pera na pumasok sa account ni client. So, ibig sabihin, credit. Money in siya. So, pag tinignan nyo, 7/11 yung date, 1,000 yung amount. Pag tinignan nyo din dito sa QuickBooks, 7/11, ayan, 7/11, 1,000, then yung amount.
So ngayon, ima-match mo yan guys. Ima-match mo siya. But ito yung mali palagi sa mga nanonotice ko sa mga students is nire-record nila as transfer, which is wrong. So dapat i-record mo siya as credit card payment kasi yung purpose niyan is credit card payment eh. So ilalagay mo yan dito. Ilalagay mo siya as credit card payment. Hahanapin mo yung credit card. Ayan. So dapat accurate yung record nyo dito guys ha, na nasa specific credit card dapat yung i-select nyo dito. Yung pipiliin nyo dito. Ayan, so credit card 5105 kasi yung 5105 yung naka-receive ng $1,000 na payment. Ayan. So may description din sa kanya na auto pay from 3105. So ayan. So mark as credit card payment then add mo na siya. Oopsie, categories not selected ay ayan. Add. Ano lutoan mo? Ayan. So okay na mark na natin as credit card payment to. Ito naman, since hanggang 11:30 lang tayo, i-compress ko lang yung activity or yung mga ginagawa natin. So ito naman guys, yung nakikita nyo dito, medyo nakakalito siya, 'di ba? Nakakalito siya. Pero itong mga green na to, itong match found na to, kumbaga si QuickBooks na yung tumutulong sa atin eh para ihanapin yung match na to, yung mga ima-match sa kanya, yung mga invoice na kailangang i-match. So, wag kayong mag-rely dito guys sa mga ganito guys kasi magkakamali kayo guys. Magkakamali kayo sa pagma-match. Dito, yung strategy ko guys, yung strategy ko dito is tinatanong ko yung client kung may mga invoice ba itong mga deposits na to. So, ganun ako guys. Mas better na tanungin ko yung client ko kaysa mag-assume ako or gumawa ako dito and masira yung book niya. So, ganyan siya guys. Now, dito sa activity natin, kunwari, so di ba ako yung client niyo kunwari dito sa activity and kayo yung bookkeeper ko. So, ako yung client, bibigyan ko kayo ngayon ng summary of payments. Summary. Ano po yung pinagkaiba ng mga options diyan? Yung pinagkaiba kasi guys is possible na magbigay si QuickBooks ng maling suggestions and ma-match nyo siya guys. So pag na-match nyo kasi yan guys and marami na kayong nagawa and may mga mali pala dun sa ginawa ninyo. So mami-mess up nyo na yung invoice, magkakamali pa kayo dun sa reconciliation ninyo, possible. And syempre, yung outstanding balance ng client, yung customer ng client nyo, magrereklamo niya na, ay, paid na ako dito, but hindi nyo pa rin namarkahan as paid yung invoice ko. Parang ganon. So, baka magreklamo siya. Hindi ba, sir, usually ibibigay ni client lahat ng invoice and bills and mag-entry and record lang tayo? Kailangan kasi guys na bigyan tayo ng details. So, hindi tayo pwedeng mag-assume lang. So, yung tanong mo dito is hindi ba sir usually ibibigay ni client lahat ng invoice? So, pag tayo yung ni-require ni client na mag-input, okay lang yan. Okay lang na tayo yung mag-input ng mga invoice. But when it comes to matching deposits and invoice, kailangan yung yung kumbaga yung knowledge ni client kung sino ba talaga yung nagbayad or yung customer na nagbayad ng particular deposits na pumasok sa account niya. Ayan. Hinahanapan po kayo ng certificate ni client. Hindi guys, hindi ako hinahanapan ng certificate. Since nag-start ako guys ng bookkeeping journey ko guys, walang ni isang client na naghanap or naghingi sa akin ng certificate. So yan yung kumbaga pampaganda lang kasi yan guys ng ng resume. Pero mas okay na rin na kumuha kayo para like
okay yung ano ninyo, yung profile ninyo. Local clients, meron po kayo. Puro US clients yung minamanage ko po. Ayan. Usual charge po pag first time. Sige, sagutin muna natin lahat ng mga questions. Oo, kasi baka sabihin modus ako. Pwede rin. Pwede rin kayong kumuha ng certificate para ma-prove na marunong talaga kayo sa bookkeeping. So, pwede rin yan. Usual charge po pag first time. Usually guys, yung rate pag nagsisimula kayo guys is $5 per hour yan. Pag mga under agency. Pag direct client guys, nasa $7 yan. So, $7 from times 59 pesos or 60. That's 400 pesos per hour yan. Pag US direct client yan. So, iba-iba kasi depende din sa usapan ninyo ng client. Pero pag full-time, ganun usually yung sineset na rate. Ayan. So, same ba yung QuickBooks and Xero? Di same lang sila guys. Same lang sila. Paano sumali sa community ninyo? Paano po yun? Ayan, nakalimutan kong ibigay sa inyo yung information kung paano mag-start. So, eto guys, screenshot nyo to guys. Then message nyo ako para ma-access ninyo yung mga tutorials natin dito guys sa baba. So, ako mismo yung gumawa niyan guys. And nag-alat talaga ako ng mahabang oras guys para matutunan nyo siya. So, ayan, balik tayo dito guys. Balik tayo, cut na natin yung mga questions. Balik tayo dito. Tapos, di ba, hiningi natin yung details ni client. Yung details ng mga payment. And binigyan tayo ni client. Binigyan niya tayo ng details for that deposit. So, dito sa activity guys, ito yung magiging reference ninyo. Ito yung magiging reference ninyo. Now, kunwari, ito yung binigay ni client for 1,300 na deposit sa account niya. Invoice number 1 yung ano niya, kumbaga invoice number 1 yung binayaran dun sa invoice na ginawa natin. 300 naman for invoice number 2 and so on. So, ayan, marami kayo. Ito yung details guys, kailangan marunong kayo dito. So, syempre, may tutorial tayo on how to do that. So, 1.3, ito yung pinaka-reference natin. 1.3, hide lang natin yan. So, ayan, may 1.3 kayo dito. So, 1.3. So, wag kayong mag-match dito guys ng basta-basta. Like, kunwari, yes, may suggestion si QuickBooks dito na 001 kasi magkapareho yung amount based dun sa invoice na ginawa natin. Pero minsan guys, mali yung binibigay na suggestion ni QuickBooks. Now, pag single invoice guys, pag single invoice lang, tandaan nyo na okay lang mag-match, maghanap kayo ng match. Pwede kayo dito maghanap ng match. Yan. Pag single invoice tandaan nyo yan kasi inaano ko yan eh. Hina-highlight ko yan sa training natin. Pag single invoice, okay lang na mag-match. So, ito, 001. Ito yung 001 na invoice number. So, pag tinignan nyo yan, nagawa na natin yan ng invoice. So, yung gagawin nyo lang dyan, guys, lapit lang natin, is ima-match nyo lang yan. So, match nyo lang siya. Ayan. Kita nyo to sa baba. Ima-match nyo lang. So, makiklear nyo na yung 1.3. So, ibig sabihin, yung invoice number 1, pag pumunta kayo dito sa sales, ibig sabihin, paid na yan. Pag pumunta kayo dyan, so, punta lang kayo dito sa all last 12 months. Ayan. So, pag pumunta kayo dito, ibig sabihin, deposited na siya. Ayan. It's because paid na yung 1.3. Ayan. So, pag hindi pa paid, lalabas yung mga ganito, guys. Yung unpaid, overdue. Ibig sabihin overdue, ibig sabihin lumagpas na siya dun sa due date niya. So, 1.3, ito pa yung mga outstanding balance niya, guys. So, paano ka po nagkakaroon ng client or multiple? Ikaw po ba ang naghahanap? Yes po, ako yung naghahanap.
minsan may mga client na nire-refer din ako sa kapwa nila, business owner. So, minsan ako din yung nagma-manage ng mga accounts nila, guys. Kasi puro guys puro direct client yung ko yung nakukuha. Okay lang ba kahit hindi accountancy graduate? Pwede kayo guys mag-start guys kahit hindi kayo accountancy graduate katulad ko. Hindi ako accountancy graduate guys. And alam nyo ba yun na yung mga accountancy graduate guys, advantage nila yung mga ganito pag nag-take sila. So, pwede nyo yung i-take kahit na hindi kayo accountancy or CPA. Pero advantage talaga to dun sa mga CPA guys. Remind ko lang yung mga yung mga nag-avail ng training natin and yung magjo-join pa lang. So, i-accept ko kayo guys after this live. Ayan, balik tayo dito guys sa training natin. So, ang sabi dito, 300 is for invoice 002. So, hanapin mo lang yung 300 dito. 300. Find other match ka palagi. Yan yung ginagawa ko. Huwag kayong mag-direct match. So, 002 yung reference number which is ito yung invoice. So, match nyo lang siya. Meron tayong match dito. Yan. So, match. Tapos, same din. 003, 1,000 sa invoice natin. Actual training ba yan, coach? Anong oras po? Kumbaga, nag-ano lang tayo dito, guys. Like, nagturo tayo dito ng basic on how to categorize transactions. Nandyan na rin yan, guys, pag mag-a-avail kayo ng training natin. Don't worry, guys. Sa mga hindi nakakagets, kasama na yan sa training natin. So, 1,000, match lang natin. Bilisan natin siya para madali tayong matapos. Ito, match natin to. Ayan kung makikita ninyo, nagbibigay ng rules si QuickBooks. Ayan, construction income daw to. Pero hindi naman siya, baka basta-basta lang kayo na mag-add guys ha. So, need to talaga, analyze everything. So, etong 1,000, match nyo siya, ima-match nyo siya. So, 003, then match nyo lang dito sa baba. Tapos, sige, bilisan natin. 003, 12. Ayan. So, ayan guys, kung makikita ninyo, binigyan tayo ng details ni client. Dalawang, kita nyo to, 003. Dalawang 003. Ibig sabihin guys, dalawang payment, kumbaga partial payment yung 1,000 and itong 1,200 is for fully kumbaga pang full payment. May mga ganong instances guys na nagkakaroon ng short payment. Baka partial payment lang siya or baka baka hindi pa kompleto yung bayad. So pag tinignan nyo yan sa invoice, pag pumunta kayo sa invoice na ginawa natin, pag tinignan nyo yan and ina-analyze nyo yung invoice, 12 months. Ayan. Pag tinignan nyo yung invoice dito guys, zoom lang natin. Kita nyo yung 003 sa baba. Kita nyo tong naka-highlight 003. Ang sabi dito, partially paid. Partially paid siya. So may 1-2 pa siya na due. Pag tinignan nyo yan, pag tinignan nyo to, ibig sabihin, may 1,000 na dito na binayad. Which is yung minatch natin kanina. Ayan. So, may outstanding balance pa siya na 1-2. So, yan yung details na binigay sa atin ni client natin eh. So, may 1-2 tayo. So, dalawang beses siya nagbayad for that specific invoice. Ayan. So, dun sa mga mag-a-avail ng training natin, guys, message lang kayo guys dito. Rumekta na kayo dito guys kasi ngayon lang tayo mamimigay ng discount for those na mag-a-avail ng training natin. So, self-paced yung training natin, lifetime access. May demo na din siya, demo. So, may simulation training din. And magkakaroon din kayo guys ng certificate guys pag
natapos ninyo yung training natin. So, ako mismo yung gumawa ng tutorial natin. So, tignan nyo na lang yung profile natin, guys. Ayan. So, message muna kayo, guys, regarding sa details. Then, proceed na lang kayo kung mag-avail na kayo ng training natin. So, nagre-reply naman ako. Pagpasensyahan nyo na kung hindi pa ako makapag-send ng hindi ko pa kayo ma-accept kaagad sa group pero ako mismo yung nag-a-accept, guys. Pag natapos tong live na to, i-accept ko yung mga magjo-join dito sa training natin. Ayan, ina-accept ko yan. Ako mismo din yung nag-a-accept, don't worry. Sige. Sige, guys, wait lang, replyan muna natin, balik tayo. Sige, nagpa-flood yung yung messenger ko, guys. Ayun, so madali lang naman siya, guys, pag natutunan nyo siya. Syempre, mahirap lang yan sa una kasi pina-familiarize nyo pa yung mga bagay-bagay Pero pag nasanay na kayo, madali na lang yan. Sa una lang kasi. Tapos, ito rin, guys, yung training natin, ito yung kadalasan na ina-avail ng mga gustong matuto kasi nga recorded na siya, lifetime access pa. Pwede nyong balikan yan, guys, pag nagkaroon na kayo ng client, pwede nyong panoorin yung training natin. Tapos, guys, yung kinagandahan dito, basta nasa group kayo, nyo kaagad, guys, mapapanood nyo kaagad yung videos. And pwede kayong magtanong sa akin, guys, kung hindi ninyo nagigets. Pag hindi nyo nagigets, guys, pwede kayong mag-message. Balik tayo dito, guys, sa tutorial natin. So, 1,200, gaya na lang sabi. Wait lang, yung QuickBooks, nag-error. So, baka mahina yung internet natin or what? So, may mga students tayo, guys, na accountancy students na may mga part-time client siya. Wait lang. Close lang muna natin yan kasi baka nagkaroon ng problem. Anong mga kayo dito, guys? Nandyan pa ba kayo? Baka nawala yung internet ko. Parang iba yung dashboard ng QuickBooks mo. Yung dashboard ng QuickBooks ko, guys, is kumbaga ito yung nakasanayan ko na dashboard. Yung previous version ng QuickBooks. Login ko lang muna yung details ko, guys, nagkaroon nga ng connection problem sa QuickBooks. So, ko muna. I-upload ko lang muna yung QuickBooks ko, guys. So, upload muna natin yan. So, wait lang. Nagsisend pa ng ng verification code. Ay, putex, kita yung kita yung mga clients ko dito. Kita yung mga clients ko. Ayan, may mga client tayo dito, guys, Pero hindi yung QuickBooks, Hindi nag-send ng verification code. Dito na lang. Saan po pwedeng mag-message? Pwede kayo, guys, na mag-message sa akin dito sa Blue App ko. Pwede kayong rumekta. Login lang ako, guys. Login lang tayo dyan. So, ito yung mga minamanage ko, guys, ng mga client. Pero punta tayo dito sa demo. Kasi na-skip na naman natin yung demo. Ako. Ayan. Na-skip na natin. Okay. Sige. lang muna kayo, guys, mag-inquire lang muna kayo. Mamaya ako mag-reply sa inyo after this live. Gusto ko munang matapos natin yung training natin. Ayan, screenshot nyo yan, guys, then message nyo ako. Gusto ko matapos muna yung training natin para mag-proceed na tayo sa question and answer. So, 1, 2. Ayan. Invoice, punta lang kayo dito. Tapos,
Punta lang kayo dito guys. So, find other match. Ayan. So, invoice 003 and match nyo lang guys sa baba. Match nyo lang. So, ang sabi din dito guys, ano pa ba? Ang sabi din dito, 004. Ito yung reference natin guys. 004. So, sa 15. So, find other match. Madali lang siya guys, 'di ba? Hindi ba siya hindi ba siya confusing? Ano ba siya? Mahirap ba siya? Ayan, so match. Tapos next guys, next ito. Ito guys, meron tayong tutorial dito guys sa multiple invoice na to guys. Basta dalawa or multiple invoice, iba na yung magiging strategy natin diyan. Iba na yung strategy natin dyan, guys. So, hindi na kayo pwedeng mag-direct match kasi masisira yung reconciliation ninyo pag nag-reconcile kayo. So, dito, ipapakita ko sa inyo, guys, kung bakit nagkakaroon ng mali. Nagkakaroon ng mali pag mali yung pagmamatch ninyo. So, punta kayo dito. Like, gagawa tayo ng gagawin muna natin yung mali para ma-explain natin bakit siya mali. So, dito, ito, mayroong 5,000 tayo na na-receive, di ba? May 5,000 tayo na na-receive. Now, what if i-match natin siya? Like, mali yung pagmamatch natin. So, gaganituhin natin siya, guys. I-match natin siya directly. So, kung makikita ninyo, nirekta ko na lang siya na i-match, guys, kasi multiple invoice siya. So, click ko siya as match. Ayan, na-match na natin. Pag pumunta kayo dito sa bank register, guys, ano yung makikita ninyo? Ano yung makikita ninyo dito? Breakdown siya ng dalawang invoice, which is, hindi siya yung total na, kumbaga, hindi siya yung buong 5,000. Kasi yung mangyayari kasi dyan guys, when we are doing reconciliation, is hindi natin makikita yan guys. Ito, kasi 5,000 yung nasa bank statement 5,000 yung nasa bank statement. Ayan, pag tinignan nyo yung bank statement, pag magre-reconcile na kayo, sige, try natin mag-reconcile muna. So, try muna natin mag-reconcile. Example lang ha. Para para clear sa inyo. 7/30/2025. Don't worry guys kung medyo magulo pa sa inyo guys, may step by step tutorial tayo for that. Ayan. Ayan, so kung makikita ninyo guys, wala yung 5,000 dito sa deposit based sa invoice pag magre-reconcile kayo, pag tinignan nyo. Eto siya guys. Etong dalawang account na to, yan yung buong 5,000. Pero hindi yan tama, guys. Kasi 5,000 yung nasa bank statement. Bakit breakdown ng invoice yung nandito? So dito na papasok yung proper matching of multiple invoice na lesson natin. So i-undo lang natin to, guys, kasi hindi yun tama or hindi yun yung proper way of matching invoice. So, undo lang natin yung 5,000 dito. So, undo lang natin siya. Ayan. So, dito guys, mayroon tayong tinatawag na undeposited funds. Wherein yung purpose ng undeposited funds is para siyang para siyang drawer. Like, kunwari ito, drawer to. Ito, kunwari drawer to. May mga invoice tayo, di ba? May mga invoice tayo. Now, yung purpose niyan, guys, is ipapasok muna natin yung mga invoice sa undeposited funds. Then, i-record natin siya as bank deposit para ma-match natin siya sa payment. So, wag muna natin siyang i-direct kasi masisira yung reconciliation. So, punta lang kayo dito, guys. Punta kayo dito sa receive payment. Receive payment. Then, hanapin ninyo yung invoice. Pwede nyo siyang hanapin by invoice. Ayan. So, 006.
Find. Meron ba tayong makikita? Ayan. So, minsan kasi lumalabas tong deposit to direct to checking account 3105. Pero since yun nga sabi natin, meron muna tayong dapat na temporary drawer for the invoice before natin siya i-match. So, punta natin siya sa undeposited funds. Ayan. Then, record mo lang siya. Record mo lang siya muna, temporary lang. Yes, na-receive na natin yung pera, pero hindi pa natin siya na-deposit. Kumbaga, nasa undeposited funds pa siya. Tapos, receive lang natin yung 007. Ayan. Kung gusto niyo ng full details, guys, ng tutorial na to, is mag-ano lang kayo, guys. Pag nag-avail kayo ng training, matututunan niyo yan. So, lagay lang muna natin dito. Save natin siya. Ayan. So, nalagay na natin yung dalawa as undeposited funds. Pwede kayong maglagay ng reference number nyo, payment method, depende na yan sa inyo. Kung nire-require kayo na ilagay yung details. Balik muna tayo dito, guys, kasi meron tayong mali na nagawa. Ayan. Yung date dito sa first na ni-receive natin kasi mali. I-edit lang natin yan kung kailan siya pumasok sa account ng client. Kung kailan siya na-record. So, save lang natin yan. Ayan. So, next step niyan is, yung next step nito, guys, is, di ba, naipasok na natin siya sa drawer. Nalagay na natin yung mga invoice dito sa drawer natin. Ngayon, i-deposit na natin siya sa bangko. So, ilalagay natin dito is bank deposit. So, eto, lalabas na ngayon yung dalawang invoice kanina, yung 006 and 007. So, mamarkahan nyo lang yan. Tapos, ilalagay nyo kung kailan siya dineposit and saang account siya pupunta. So, ito, checking account 3105. Ayan. So, next is save. Save natin siya. Then, ngayon, pag pumunta na tayo dito sa QuickBooks, guys, pag pumunta na kayo dito sa QuickBooks, makikita nyo na yung deposit. So, pag clinic nyo yan, guys, makikita nyo to, di ba? Kita nyo tong deposit. Ayan, makikita nyo na yung breakdown ng invoice na ginawa natin kanina. So, 5,000 siya. Ito yung dalawang invoice na yon. So, yung gagawin nyo lang dyan, pwede na kayong rumekta dito. Click nyo lang to. And then match. Now, pag magre-reconcile na tayo, check natin. Balik tayo sa reconciliation, ha. So, ayan, i-reconcile na natin siya. Kunwari lang. Ano na yung lalabas? Kailangan 5,000 na yung lumabas dito. Ayan. So, ito na void lang natin kasi inando natin yan. Inando natin. So, delete lang natin yan. Delete lang natin to para hindi magulo. Kasi nag-undo tayo. So, malalabas yan as voided. Ayan. So, pag tinignan nyo, guys, pag tinignan nyo dito, 5,000 na. Buong 5,000 na yung nakikita ninyo. Which is, ayan, 5,000 na. Which is, match na siya dun sa invoice. Sa bank statement. Match na siya dun sa bank statements, guys. Pag tinignan nyo yung bank statements na 5,000 is balance na siya dito. Ayan. So, yan yung purpose, guys. Pag multiple invoice, kailangan idadaan mo muna siya sa undeposited funds before mo siya i-match sa actual na payment. So, yan yung common mistakes ng mga bookkeeper na gumagawa ng activity is basta-basta na lang nila minamatch. So, pag sa actual client na yan, guys, pag meron na kayong multiple, like nagmamanage na kayo ng mga multiple payments, may mga invoice kayo na imamatch, mahirap na, guys, mag-reconcile pag maling process yung ginagawa ninyo. So, mas better na sundin nyo talaga yung tamang process para in the future hindi kayo mahirapan. Ayan. Bakit parang mas madali to kaysa sa QuickBooks Desktop? Daming pasikot-sikot ng desktop. Depende naman siguro yan. Siguro dun sa nag-e-explain lang kung paano siya gawin sa desktop. Baka yun yung magulo.
Pero ako guys, ginawa ko talagang pinasimple talaga yung tutorial or pag-aaral ng bookkeeping. So hindi kailangan hindi kailangan like expert, sobrang magaling ka talaga para matutunan mo siya or accountant or advantage niyo yan. Syempre, accountancy graduate kayo. May na pinag-aralan niyo yan ng 4 years. So advantage na talaga siya. Pero for those naman na gustong matuto ng bookkeeping, so, pwede niyong i-consider yung tutorial natin pag mag-aaral kayo. So, replyan muna natin guys yung mga papasok, yung mga nag-i-inquire. Sige, mag-send muna ako ng information. Bakit may TG ka, sir? Guys, may TG ako, it's because I'm trading cryptocurrency. So, nagtitrade tayo ng crypto, may mga community tayo before, nag-airdrop farming tayo. So, marami tayong mga side hustle kasi. So, yan. Okay? Okay, sige, tapusin na natin to. So, next is, binigyan na tayo dito. So, 26 is for 26 is for invoice 008. So, match nyo lang yan, guys. Invoice 008. Ayan. So, 26. Pag tinignan nyo dito, guys, pag inanalyze nyo, guys, do you offer courses po? Yes po, ito nga po, yung course natin, guys. Lifetime access na siya. Tapos, may activity na dyan, guys, sa QuickBooks mismo kayo magpa-practice. And then, may community din tayo, guys, for those who are bookkeepers na and those sa mga nag-aaral pa ng bookkeeping. So, message lang kayo sa akin, guys. Message lang kayo sa akin. I know sobrang dami sa inyong gustong matuto and saktong-sakto magwi-weekend ngayon. So, marami kayong time na mag-aral. Tapos, holiday pa ngayon, di ba? So, pwede nyong aralin to, guys. 4 hours yung lessons natin and may mga trainings na siya. So, balik tayo dito sa topic natin. So, ayan, invoice 008 based dito sa details na binigay ng client. So, 26 siya. 26 yung binayad. Pero, pag tinignan nyo, guys, pag in-analyze nyo, open invoice is 5,000. Open balance. So, yung open balance na to, ibig sabihin, yan yung outstanding balance doon sa specific na invoice na yon. So, wag nyong ilagay yung buong 5,000 dito kasi 2,600 lang yung na-receive. So, yan din yung mali ng ibang mga bookkeeper. Nilalagay nila yung buong 5,000. Hindi pa naman paid lahat eh. Partial payment pa lang siya. So, 2,600 lang yung i-receive nyo kasi 2,600 lang yung pera na pumasok sa account ng client. So, dyan din nadadali yung iba ng mga bookkeeper natin. So, 2,600 lang. So, invoice 008, yung reference, then match nyo lang siya. Yan. So, lastly, 600 based doon sa details na binigay ng client natin. So, 600, ima-match nyo lang siya dito. Find other match lang kayo. Ang sabi dito, 005. Ayan, 005, 600. So, kung makikita nyo dito, guys, yung 5,000 kanina, nabawasan ng 2,600, di ba? So, calculate natin para sure. Di ba may 5,000 na open balance kanina? Tapos 2,600 lang yung binayaran. So, ibig sabihin, may remaining balance na 2,400. Magre-reflect din yan dito, guys. 2,400. Open balance. That's the outstanding balance on that specific invoice. So, hindi natin i-match yung 600 na payment dyan. It's because intended siya for 005 na invoice na binigay sa atin. So, ito lang yung mamarkahan natin. So, match nyo na siya after. Ayan. So, ilan na lang yung natira? Ito na lang. Basic na lang to. Shell. Ano yung shell? Ano ba tong shell na to sa inyo? Basic to. So, isa-search nyo lang kung ano yung shell. Shell is parang siya, 'di ba? Gasoline station pero Shell. Shell na literal yung lumabas. Expense siya, 'di ba? Ayan, expense. Spend siya, 'di ba?
So, lalagay nyo lang as fuel or gas. Ayan, gasoline and fuel expense. Yan. So, yung vendor's name guys Netflix yung nandito. Minsan nagkakamali din si QuickBooks. So, kailangan tayong taga-ayos niyan. So, Shell, ayan. Taco Bell. Taco Bell, sino bang familiar dito sa Taco Bell? So, Taco Bell, search nyo lang. Ganito lang, search nyo lang kung ano yung Taco Bell. Ay, yung Taco Bell parang snacks siya or something. Yan, pagkain siya. So, yan, meals and entertainment. Pwedeng food, kung merong food dito. Merong travel, pero based kayo sa history of transactions dun sa account ng clients ninyo. Pwede ding office expense, but specifically, nasa meals siya. Meals siya, guys. So, meals to. Taco Bell. Lagay nyo lang. So, add nyo na. So, na-add nyo na lahat. Now, ayan guys, na-add nyo na lahat. So, syempre, pag pumunta kayo sa bank register, cleared yan. Ibig sabihin, cleared. Yung mga C na to, ibig sabihin, nakategorize mo siya, cleared siya. Ayan, may mga letter C tayo dito. But, yung gustong mangyari ng client is reconciled yan. Dapat i-reconcile siya. So tayo, kailangan nire-reconcile yan natin monthly. Kung tama ba yung pumasok lahat sa bangko and yung mga nandyan sa QuickBooks. So napaka-importante yan guys. So punta lang kayo dito. Punta kayo dito sa transactions. Ayan, transactions. Then reconcile. So, wag kayong mag-alala guys kung hindi nyo nagigets yung topic natin. May detailed tutorial tayo guys on how to become a bookkeeper. Bale, may mga lessons na to, may activities na rin to, may demo, may mga additional learning materials tayo dito guys na papanoorin ninyo. And marami pa guys, maraming mga trainings. How to set up rules naman po, match directly expenses. May tutorial tayo din dito guys. Don't worry. Lahat ng mga tanong ninyo dito, nagawan ko na yan kasi nangyari na yan based on my experience guys. As a bookkeeper, may rules tayo dito. Hanapin ko lang. Ayan o. How to set up rules. Ayan. Sa mga mag-avail ng training, replyan lang muna natin to. Message kayo dito sa akin guys. Ako mismo yung gumawa ng tutorial. And para safe na din guys, para iwas scam, ito na yung message ninyo guys. So screenshot nyo lang siya. Ayan. So punta tayo dito guys sa reconciliation kasi nakategorize na natin lahat. Clear na natin. Always make sure guys na clear lahat ng nasa bank transactions before kayo mag-start ng reconciliation guys. So ayan, always make sure na kompleto yan. So next is reconcile na tayo. Resume reconciliation na tayo. Ayan. Ganito ako mag-reconcile, guys. Ito, lumabas na siya automatic. Elonggo ni Gali. Lumabas na siya, guys, as 0. It's because wala tayong mali. 0 difference tayo. So, nangyayari yan, guys, pag accurate lahat ng records natin. Now, what if naka-encounter kayo ng discrepancy dito? Don't worry guys, may tutorial din tayo how to fix discrepancy. So ginawan ko yan din ng tutorial. May iba't ibang uri ng discrepancy guys and diniscuss ko na din yan guys lahat. So, kunwari nagka-encounter kayo ng discrepancy, punta lang, lang kayo dito guys, i-unmark nyo to guys and isa-isahin nyo to guys line by line. So, paano ninyo i-reconcile siya? So, punta lang kayo dito sa bank statement. Now, since wala tayong PDF file, kasi sinadya ko talaga na naka-image yan, kasi ima-manual upload nyo yan sa QuickBooks. So, isa-screenshot lang natin yan, guys. Screenshot lang natin. Isa-side by side natin siya. So, side by side lang natin. Tapos, punta tayo dito sa QuickBooks. Ayan. Ayan. So, first na ginagawa ko guys is ina-identify ko muna yung addition or yung mga deposit. So, pwede nyo yung i-filter dito guys.
pwede nyo yung i-filter, deposit, tapos dito kayo mag-start. Ayan, dito kayo magsa-start guys, ila-line by line nyo yan. So, ayan, ano ba, may mga ibang markers ba dito? Ayan, highlighter na lang. Ayan, 1, 3, 1, 3. 300, 300. So, 1,000, 1,000. Pag nasanay kayo guys, madali na lang siya. 1, 2, 1, 2, 1, 5, 1, 5. Ayan, 1, 5. Tapos, 5,000. 5,600. 600 dito. 2,6, 2,6. Ganun siya guys. So, mamarkahan nyo lahat ng mga deposits na nandito sa bank statements, yung mga nag-exist dito. And, kailangan yung i-identify yung total guys ha. Yung total deposit is 13,500. So, kailangan 13,500 din dito sa summary para madali lang siyang i-identify. Ayan. So, 13,500 is tama. Tama din siya dito. Next is punta tayo sa payment. So, payment naman, ayan, punta tayo sa payment, 1,000, 1,000, 80, 80, 150, ayan, may 150 tayo, 250, 250, 270, ayan, isa-isahin mo lang siya guys. Grabe, kalbaryo talaga yung pagiging pagre-reconcile, tapos ending 1 cent lang yung nawawala. Yun nga eh. So, nangyayari talaga yan, hindi yan maiiwasan. So, 68, 30, ayan. Tapos, 1, 3, tapos 13. Ayan, isa-isahin mo lang siya. Pag nasanay ka na, madali na lang. Isang tinginan mo lang, usually, isang ganun mo lang eh, pag nasanay ka eh. Isang tinginan mo lang. So, ayan, 1,000. So, ayan. So, kung makikita ninyo guys, pag tinignan ninyo to lahat, namarkahan natin yung total subtraction or total payments. Namarkahan din natin yung total deposits. So, balance tayo guys. Yung ending balance natin, kailangan iset natin based sa bank statement guys. Yung reference guys sa bank statement na 7476.68. So, ganyan siya. Nakaset dapat yan guys ha. Yung date din, dapat ending date din based dun sa bank statement, yung kokopyahin ninyo. So, pwede yung buong kasi checking account naman is, di ba, November, yung yung September is hanggang naman, di ba, 31. Double check natin ha. December, yung July pala, sorry. July yung nire-reconcile natin. 31. So, okay lang yan guys na hanggang 31. Ayan, para makapture nyo pa yung iba. Ayan, pwede yan. Basta checking account. So, ayan, i-finish now nyo lang yan guys. So, ibig sabihin, na-reconcile nyo na yung checking 3105. Ayan. So, clear na yung checking 3105. Yung next naman is credit card. Ulit-ulitin nyo lang yan guys kasi ganyan lang palagi yung ginagawa ninyo pag sa actual client guys. Ganun lang yung actual process. But, syempre, kailangan yung matuto ng detailed on how to start your bookkeeping journey. Ginawa ko yan guys ng mas detailed pa dito. So, ilang oras na tayo nag-live? 1 hour. So, eto guys, mas detailed to. Papanoorin nyo lang yan guys and unlimited na yung access ninyo guys sa group. Ayan. So, clear ba dun sa mga nanonood? Hindi ba kayo na hirapan or what? Ayan. So, discount natin guys is hanggang until today lang yung discount natin. So, for those na mag-a-avail, i-accept ko kayo sa group guys. Ako mismo yung mag-a-accept sa inyo sa group. Ayan. So, message lang kayo sa akin kung may mga questions kayo. Ayan. So, sasagutin natin yan. Yung mga nagtatanong.
So, lifetime access na to guys. May simulation training, may one-on-one assessment din sa mga magpapacheck ng activities, and may mga additional learning materials din tayo dito. Plus, nagbibigay din ako guys ng certificate dun sa mga nakapasa na sa training natin. So, ako mismo yung gumagawa din ng certificate, tapos i-upload ko siya sa folder, and then kukunin nyo lang yan para i-attach ninyo sa portfolio ninyo. So, ayan. Sige. Ito guys, ito pala yung certificate guys pag nakapasa na kayo sa training natin. Ito yung certificate. Punta lang kayo dito guys, certificate. Ayan yung mga bookkeepers natin guys. Actually, yung iba dito may mga client na working na sila sa mga client nila. May mga students din tayo dito guys na accountancy students pa lang, pero may mga client na din. So, syempre, ginaguide din natin yan sila kasi kinakabahan pa yan sa mga interviews nila So, may mga din tayo, part-time bookkeepers din tayo guys na full-time job sila. Full-time sila na nagwo-work, and then may mga clients sila on the side, like extra income. Gusto nila ng extra income. So, inaano ko din dyan. Ayan. So, pagpasensyahan nyo na guys yung mga nagtatanong, nag-i-inquire sa atin kung paano makapag-start. Hindi ko kayo nasendan kagad ng details. So, hanggang lang tayo guys. We only have 5 minutes left. For those na gustong matuto ng bookkeeping, message lang kayo sa akin guys. Available tayo sa TikTok. Nagla-live tayo dito sa TikTok palagi. And then, yung mga papasok na, i-accept ko kayo after this live. So, madami na tayo dito mga naka-pending. Mga nag-pending for approval na. Ayan. I'll send you the details, don't worry. Binabaha tayo ng inquiries ngayon. Actually guys, yung client ko na minamanage ngayon, Hawaiian. Nasa Hawaii sila. Tapos, may isa ako sa Colorado, may isa din ako sa Oklahoma na client na minamanage ko. Tapos, doon pala, ano pa ba yung mga tanong ninyo? May mga questions pa ba kayo dito? Antay-antayin tayo kapag may mga questions. Walang fixed hours, guys. Kasi self-paced naman yung training natin. Sige, pagpasensya, sorry talaga guys dun sa mga nag-i-inquire na hindi ko na-senda ng details kaagad. Andito na guys, magsisend na ako, don't worry. Don't worry. Magsisend na ako guys. So, hindi lang ako nakapag-reply kasi bago lang ako sige, I'll send you the details. Magkano usually starting rate as a bookkeeper? Yung usual starting as a bookkeeper, guys, nag-range around $5 to $10 per hour. Depende yan, guys, sa kung gaano kadami yung ninyo sa client, transactions. Pag full-time kayo, usually 5 to 10 yung pwede ninyong iset sa mga clients ninyo. But for me, guys, nagbe-base ako base sa kung gaano kadami yung transactions. So, minsan, mas higher pa yung siniset ko dun sa mga clients. So, depende siya guys And, accept ko lang kayo guys. 8 hours din po ba yung usual na full-time nila? Yes guys, 8 hours din. And yung client ko guys, flexible. Flexible halos lahat ng ng mga client ko. Flexible job siya. Yeah, yes guys, flexible.
meron akong client ngayon na nire-require ako na mag-work ng 40 hours per week pero flexible siya. Meron lang siyang timesheet like accomplishment kung ilang oras ako nag-work dito sa specific na account na to. And then parang bine-breakdown ko lang siya. So hindi siya yung parang may time tracker ka na kailangan minomonitor ka ng client mo, ganun. Wala pa ako na experience na ganun, guys. Since nag-start ako ng bookkeeping journey ko, guys. Promise guys. Wala pa akong client na ni-require ako ng time tracker. Ayan. Kasi hindi naman kailangan hindi naman siya kailangan na may time tracker eh. I-send ko na din sa inyo guys yung invitation sa group natin. Pagpasensyahan niyo na talaga kasi nag-live tayo kanina. Actually, sinisingit ko nga yung mga sinisingit ko nga yung mga nag-i-inquire para ma-cater natin din. Anong site po kayo naghahanap ng client? Anong site ako? May tutorial tayo for that, guys. May tutorial tayo dyan. Ayan, Ayan. So, websites to apply. May mga strategies din tayo kung anong oras kayo pwedeng mag-apply, anong oras kayo maghahanap ng client, paano nyo i-filter yung full-time sa part-time clients. May mga tayo dyan, guys. Set ko lang to, So, ayan. Pa-music muna tayo, guys. So, proceed lang kayo, guys, pag mag-a-avail na kayo ng training natin. Medyo napaos din ako. Guys, sa live natin. Nagtuturo ka po ba ng bookkeeping sa small business? Yes, guys, nagtuturo din ako, guys. Pag may mga personal business kayo, basta related lang sa QuickBooks, iga-guide ko kayo, guys. Tapos, yung mga nag-i-inquire, guys, libre lang magtanong sa akin, Kahit na may mga personal client kayo, gusto ninyong consult sa mga current client ninyo, libre lang sa akin, guys. Bali, gusto ko lang talagang tulungan yung mga gustong matuto or kumita dito. So, yun yung natin, yung purpose. So, how to avail training? Message lang kayo sa akin, guys. Eto. Pwede kayong rumekta dito, guys. So, screenshot nyo lang. How to avail training. Ayan. May 0 po kayo, coach. Wala pa akong 0 eh. Wala pa akong 0, guys. Pero guys, may experience na ako sa 0. Wala lang akong time na gumawa ng training. Lagi bang may calls pag bookkeeper? Hindi, guys. Hindi, walang call. Puro chat lang talaga kami. Minsan nga, once a month lang kami nag-uusap ng client ko eh. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung sahod na pumapasok. Ayan, na-send ko na yung details sa inyo, guys. Wala na akong utang sa inyo, So, 11:30 na. Actually, need na nating mag-lunch. So, ayan. May mga questions pa ba, guys? May mga questions pa ba? So, for those, guys, na pumapasok, imagine niyo to, guys, ang daming gustong pumasok. So, i-accept ko yan isa-isa, guys. Yung mga mag-avail ng training. So, thank you so much, guys, sa mga nanonood ng live natin. Medyo napaos din ako. And welcome for those na nag-ano ng training natin. So, message nyo lang ako pag may mga questions kayo, guys, Ayan. So, I hope na nakatulong yung tutorial natin, yung pag-create natin ng account sa QuickBooks dito.
Wag kayong mag-alala guys kasi nasa tutorial natin yan guys, yung pag-create ng account sa QuickBooks and yung mga activities na ginawa natin dito. So, malinis na yung book natin. Next live natin guys, tuturuan ko na kayo kung paano gumawa dito sa credit card, mag-categorize or mag-reconcile ng credit card. Next is mag-set up ng rules. I-delete natin to, itong mga rules na to. Then tuturuan ko kayo kung paano siya gawin. Kung gusto din ninyo guys ng monitoring of AR, monitoring of yung mga receivables, or pag-create ng invoice, tuturuan ko din kayo guys sa live natin, next na mga live natin guys. Pero kung gusto niyo na mag-start ng detail, trainings for bookkeeping, pwede kayong mag-chat sa akin. Pero nasa training naman po lahat, kahit hindi active manood ng live. Yes guys, kahit hindi kayo manood ng live natin, andito yan. So last push na natin to. Ayan, so message lang kayo sa akin guys. Ako mismo yung gumawa ng training guys ha. Don't worry guys, pag may mga questions kayo, ako din yung sasagot sa inyo guys. Ayan, so screenshot nyo to, then message nyo ako. So napakas na ako. Guys, next time ulit. Thank you so much. And sa mga nanonood, bye-bye guys. Happy weekend everyone. And enjoy nyo yung learnings. Make sure na panoorin nyo siya this weekend. Yun lang. Bye-bye.